Ika, 22 Enero 1993, bisperas ng bagong taon. Sa panahong dapat ay nagsasama-sama ang pamilya, nagpapalitan ng mabubuting hangarin at puno ng tawanan, isang binhingang trahedya ang itinanim. Ang bida sa kwentong ito ay si Elena Santos, 38 anyos, nasalop ngang 16 na taon ay tahimik na tinis ang hirap ngang buhay may asawa. Para sa kanya, ang bagong taon na iyon ay isang bukas na hindi na kailanman darating. Sinabi ng kanyang pamilya na kusa siyang umalis ng bahay. Ngunit ang katotohanang nabunyak pagkatapos ng 7 taon ay higit pa sa kayang isipin ng sinuman. Hindi siya umalis para magtago sa malayo. Sa halip, sa loob ng mahabang panahon ng 7 taon, siya ay nakalibing sa malamig na lupa sa paanan ng bundok na iyon, isang lugar na walang sawang dinadaanan ng kanyang pamilya. Isang mundong walang telepono na matatawagan. Isang liblib na baryo sa probinsya kung saan bihira ang dayo. Sa loob ang saradong espasyong iyon, isang malupit na pangangaso ang isinagawa sa ngalan ng pamilya. Ang biyenan, ang hipag, at maging ang asawa, lahat ay nababalot sa isang masalimot na tanikala ng kasinungalingan. Bakit kailangan nilang burahin ang lahat ng bakas ng kanilang manugang sa paraang napakalupit? At bakit sa mismong lugar kung saan dapat yumukot ng may buong paggalang ang mga salinlahi, doon pa nila itinago ang kanyang katawan? Sana'y hindi na lang natin nalaman. Ang nakakapangilabot na kwento ngang isang pamilya ay mabubunyak na. Magsimula na tayo sa kwento ngang araw na iyon. Ika, 22 ngang Enero 1993, bisperas ngang bagong taon. Sa Barangay San Isidro, Cabanatuan, Nueva Ecija, ang hangin ng taglamig ay nanunuot sa buto. Sa kusina ng bahay ni Jose Reyes, ang kanyang asawang si Elena Santos ay mag-isang nahahandang ng pagkain para sa medianoche. Ang mga kamay ni Elena ay halos mamanhit na sa paninigas sa malamig na tubig. Ngunit hindi niya ito ininda at patuloy lang sa tahimik na paghihiwa sa sangkalan. Noon, ang kanyang biyenan na si Aling Marta ay umupo sa may pintuan ng kusina, sumubong ang isang kutsarang sopas at biglang kumunot ang nu. Ay, ang alat, parang asin. Sino ba ang nagluto ang ganito? Si Aling Marta, 70 anyos, ay paminsan-minsan nang nagiging makakalimutin, ngunit sa mamahahalagang bagay, mas matalas pa sa lahat ang kanyang isipan. Itinigil ni Elena ang paghihiwa, yumuko, at sumagot, "Inay, sabihin niyo po kanina matabang, kaya dinagdagan ko pa pong asin. Kailan ko sinabing matabang? Kung dinagdagan mo men, dapat konti lang. Bakit parang ibinuhos mo ang buong garapon ng asin?" Malakas na sabi ni Aling Marta, sabay baksa ang kutsara. Napapitlak ang balikat ni Elena. Kinagat na lang ni Elena ang kanyang labi at hindi na umimik. 16 na taon na siyang kasal at ito na ang kanyang araw-araw na buhay. Pagpataang 4:00 hapon, naging maingay sa labas ang tarangkahan. May isang taong sumisigaw ngang pangalan ni Jose. Jose! Hoy Jose! Boses iyon ang kaibigan niyang si Cardo. Nandito na si Ricky galing Maynila. May dalang black label. Punta ka na rito sa may kanto. Bilis! Pagkarinig na pagkarinig pa lang sa boses ngang kaibigan, bumukas agad ang pinto ngang kanilang silid. Si Jose Reyes, 38 anyos, ay lumabas na parang naghihintay lang. Suot ang makapal na jacket. Hinarang siya ni Elena paglabas niya ngang kusina. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Hawa-hawa pa ni Elena ang kutsilyong ginagamit niya sa kusina. Kinuha ni Jose ang sapatos mula sa lalagyan habang walang ganang sumasagot. "Niyayaya akong nga tropa, matagal na kaming di nakita. Sandali lang ako, bispras ng bagong taon bukas. Iwan mo kami ni inay dito?" Tumaas ang tono ngang boses ni Elena at naging matalim. Namuti ang ngabuko ngang kanyang daliri sa higpit ng hawa sa kutsilyo. Sumigaw si Jose na tila nainis, "Uuwi nga ako bago magmedianoche, di ba? Kailangan din ngang lalaki makisama.
Ano ba? Hindi na niya binigyan ng pakakataon si Elena na sumagot pa at mabilis na lumabas ng tarangkahan. Tanging ang malamig na hangin na lang ang humahampas sa bakuran. Pinanot ni Elena ang papalayong liko ng kanyang asawa. Isang malamig na sumpa ang kumawala sa kanyang ngalabi. Sana mamatay ka na sa daan. Huminga ng malalim si Elena at bumalik sa kusina. Nang ilubok niya muli ang kanyang kamay sa malamig na tubig, naramdaman niya ang matinding kirot. Ang 16 na taon ng pagiging parang katulong, ng pagwawalang bahalang asawa, at ng pang-apingang biyenan, lahat ay tila natunaw sa malamig na tubig na iyon, lampas 10:00 ng gabi. Huminto ang huling biyaheng bus sa bungat ng baryo. Bumaba ang kapatid ni Jose na si Susan Reyes na galing Maynila. 34 anyos, si Susan at maingat na lumingalinga sa paligid. Yumuko siya, na tila umiwas na makita nga taga-baryo, at tinahak ang madilim na daan papasok sa bukirin. Pagdating sa bahay. Hindi sa tarangkahan dumaan si Susan kundi sa maliit na pintong bodega sa likod. Nang tumunok ang lumang pinto, may narinig siyang kaluskos mula sa loob. Sino yan? Maingat na naglakad si Aling Marta, papunta sa bodega. Nang makilala niya ang mukhangang anak sa dilim, nanlaki ang kanyang nga mata. Susan? Anak? Nay, hinaan mo ang boses mo? Pabulong na sabi ni Susan habang inilalagay ang hintuturo sa kanyang labi. Sumulyap si Aling Marta sa direksyon ng kwarto at mabilis na hinawakan ang kamay ng anak. Halika rito. Tulok na ang asawa ang kuya mo. Bawal tayong mahuli. Nagtago silang dalawa sa isang sulok-salop ng bodega. Kinapa ni Aling Marta ang likod ng isang malaking banga. Nang hukayin niya ang lupa, isang lukot-lukot na sobreng papel ang lumabas. Tingnan mo to. Nangingini ang kamay ni Aling Marta nang iabot ang sobre. Binuksan ito ni Susan at inilabas ang nga dokumento. Sa malabong sina ng buwan, sinikap basahin ni Susan ang nga nakasulat. Isa itong kasulatan ng bilihan, Deed of Sale. Isang kontrata para ibenta ang 32 ektaryang lupa na nakapangalan kay Aling Marta. May kasama rin itong special power of attorney. Malinaw na nakatatak ang selyo ni Aling Marta, ngunit halatang hindi kanya ang sulat kamay. Nanginginig sa galit ang boses ni Susan. Ano to? Inay, si Ate Elena ba ang may gawa nito? Ninakaw niya ang selyo ko at ginawa yan ng patago. Akala niya siguro wala na akong silbi dahil nakaka-Alzheimer's na ako. Minalit niya ako? Nakingit-ngit sa galit na sabi ni Aling Marta. Itinupi ni Susan ang nga dokumento. Isinilit sa kanyang damit. At buong tapang na sinabi, bukas, pagkatapos nating dumalaw sa sementeryo, kakausapin ko siya. Kung hindi madaan sa magandang usapan, isusumbong ko siya sa pulis. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Susan sa kwarto ang kanyang ina, nag-isip at naghihintay. Inirokak si Kumentakolme, sumikat na ang araw bagong taon. Maagang gumising si Elena at abala na sa kusina. Naglulutong spaghetti, nakpipritong lumpia, nakasikasong lehong manok hindi siya mapakali. Ngunit ang asawa niyang si Jose, na umalis noong nakaraang araw, ay hindi pa rin umuwi. Bandang 7:00 umaga, habang nililinis ni Elena ang mapinggan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang mukhang hindi niya inaasahan ang lumitaw. Natigilan si Elena sa kanyang kinatatayuan. Nakalansingan ang nga pinggan sa kanyang kamay. Susan, kailan ka pa dumating? Nanginginig ng bahagya ang boses ni Elena. Nakatayo si Susan sa may pintuan, nakasandal, at malamig siyang tinitignan. Kagabi pa. Sa maikling sagot ni Susan, namutla ang mukha ni Elena. Enero 23, 1933, arong bagong taon. Ang hamong ng umaga ay bumalot sa buong barangay San Isidro, ngunit salop ngang bahay ni na Jose, isang lamig na nanunuot sa buto ang namayani. Sa harap ng alay para sa mga ninuno, wala ang padre de pamilya na si Jose.
Inilapak ni Elena ang isang mangkok ng bagong lutong spaghetti sa mesa habang mahinang bumubulong, mukhang hindi na talaga uwi ang taong yon. Si Susan, na nakaupo sa isang sulok, ay sinulyapan ang bakanteng upuan ng kanyang kuya at malamig na sumagot, "Ano pa ba ang asahan mo? Siguradong nagsusugal na naman yon, kitang-kita na." Umiling si Aling Marta, at padabok na kinuha ang kutsara. Kahit may Alzheimer's na, kapag usapang panlalait sa anak ang naririnig, biglang bumabalik ang talas ng kanyang isip. Nako, sinasayang niya ang sarili niyang swerte. Pati pakain para sa mga ninuno, hindi magawang sikmurain. Paano pa siya magiging disenteng tao? Tara na, magdasal na tayo. Tahimik na nagdasal ang tatlong babae, ngunit sa halip na amoy ng insenso, isang nakakakilabot na lamig ang pumuno sa silid, para itong isang madilim na puntot, hindi tahanan nga buhay. Pagkatapos ang huling dasal, agad na tumayo si Aling Marta na parang naghihintay lang. "Likpitin mo na yan. Kailangan nating dumalaw sa sementeryo bago pa lalong lumamig." Napatingin si Elena sa biyenan na parang gulat na kuneo habang nagpupunas ang mapinggan. "Inay, ang aga pa po. At maulan pa kagabi, maputik ang daan. Pwede namang bukas na lang, di ba? Ngayon tayo pupunta. Tradisyon nating bisitahin ang mga ninuno sa araw nga bagong taon. Kung ipagpapabukas pa yan, para na tayong ibang tao." Huwag ka ng maraming tanong, mag-ayos ka na. Sa matigas na boses ni Aling Marta, may diwang hindi matututulan. Kinagat na lang ni Elena ang labi. Yumuko, at hindi na sumagot. Habang nag-ayos sila, pasimpleng sumulyap si Susan sa paligid at dahan-dahang lumabas ng bahay. Dumiretso si Susan sa likod ng bodega, sa isang sulok kung saan walang makakakita. Lumingalinga siya, balisa ang mga mata na tila may hinahanap. Sa ilalim ng isang tumpok ng dayami, may isang pala na matagal nang hindi nagagamit at kinakalawang na. Hinawakan ni Susan ang hawakan ng pala at bumulong sa sarili. "Ito, pwede na to. Sakto." Kinuha ni Susan ang isang lumang basahan na nakasabit sa dingding ng bodega at maingat na binalot ang matalim na dulong ng pala. Pagkatapos, parang magnanakaw, dahan-dahan siyang lumabas ng tarangkahan at itinago ang pala sa isang masukal na bahagi malapit sa daan papuntang sementeryo. Tinakpan niya ito ang matuyong dahon. Pagbalik niya sa bahay, nahihintay na si Aling Marta sa may pintuan na parang isang lawin. "Saan ka galing? Ang kupat-kupat mo?" Umakto si Susan na parang walang nangyari. Niyakap ang brasong ina at ngumiti. "Nakpahangin lang po ako sa labas, inay. Ang init sa loob. Ikaw, inay, nakakapal ba ang suot mo? Malamig ang hangin sa bundok. Matanda na ako para alalahanin pa ang lamig. Tara na." Sumunod si Elena sa likuran, hirap na hirap sa pagbubuhat ng mabigat na bayong na puno ng pagkain at kandila. "Handa na po lahat. Tara na." Sabay-sabay na tinahak ngang tatlong babay ang maputik na daan pakyat sa sementeryo. Tanging ang laga pa ngang kanilang masinala sa putik ang maririnig sa katahimikan. Sa daan, nasalubong nila ang isang kapitbahay, si Aling Tessie, na masiglang kumawi sa kanila. "Uy, sino tong nakikita ko?" "Si Susan. Di ba? Lalo kang gumaganda, parang taga Maynila talaga." Yumuko si Susan at magalang na bumati, na parang isang masunuring anak na walang anumang alalahanin. "Magandang umaga po, Aling Tessie. Maligayang bagong taon po. Mukhang masigla po kayo. Nako, naging magalang ka na lalo simula noong mapunta ka sa Maynila. Pero sa ganitong kaputikan, dadalaw pa kayo sa sementeryo. Ang sipak nyo naman." Tiningnan ni Aling Tessie si Aling Marta ng may paganga. "Ang swerte mo. Te, ang babait ng anak at manugang mo." "Ang manugang ko, tulok pa yata hanggang ngayon." "Anong swert? Kailangan naming matapos, tubago pa bumuhos ulit ang ulan." "Tabi na diyan, nakaharang ka sa daan," masungit na sagot ni Aling Marta, nilakpasan si Aling Tessie at nakmamadaling naglakad.
Tango lang ang isinukli ni Elena kay Aling Tessie habang mabigat na humahakbang. Nang makalayo si Aling Tessie, biglang naglaho ang ngiti sa mukha ni Susan. Pagkatapos ng mahabang lakaran, narating nila ang puntot ng ama ni Jose, ang biyena ni Elena. Dahil nasa itaas sila ng burol, mas malakas ang hampas ng hangin. Hinipan ni Elena ang nanlalami niya nga kamay habang inaayos ang nga alay. Naksindi siya nga, kandila at bumulong sa harap ngang puntot. Itay, maligayang bagong taon po. Nandito na po ako. Sa kanyang boses, bakas ang 16 na taon ng paghihirap. Habang nag-alay siyang dasal, hindi tumigil ang bunganga ni Aling Marta. Ayusin mo yang paglagayng pagkain. Sabi ko. Ang ulo ng isda dapat nakaturo sa silangan? Ilang beses ko bang sasabihin? Opo, inay. Pagkatapos ng padalaw. Habang naglilikpit na si Elena para bumaba, hinarang siya ni Susan. Ang nga mata ni Susan ay kumikinang na parang isang ahas na nag-abang ngang biktima. Ate Elena, sandali lang. Bago tayo bumaba, tingnan natin yung magiging pwestong libingan ni inay. Natigilan ang kamay ni Elena sa ere. Isang masamang kutop ang kanyang naramdaman at ang kanyang nga mata ay nakpakitang kaba. Bakit po? Bakit doon? Madulas at maputik ang daan. Baka mahirapan tayo. Pwede namang sa ibang araw na lang, Susan. Biglang sumingit si Aling Marta, pinuputol ang sinasabingang manugang. Itinukot niya ang kanyang baston sa lupa at sumigaw. Tingnan natin. Dun ako ililibing, kaya dapat makita ko mismo bago ako mamatay. Kailangan kong siguraduhin na hindi babahin ang pwesto ko. Napaurong si Elena sa tindingang presensya ng kanyang biyenan at hipak. Ngunit wala siyang matatakbuhan. Sa huli, lumihis sila sa semantadong daan at pumasok sa isang masukal at liblib na bahaging gubat. Ang nga sangang puno ay parang ngaku ko nga halimaw na kumakapit sa kanilang nga damit. Sa bungat ng gubat, huminto si Susan sa isang mayabong na halaman. At doon, kinuha niya ang palang binalot sa basahan na itinago niya kanina. Ang amoy ngang kalawang ay kumalat sa malamig na hangin. Natakot si Elena at sumigaw. Susan, para saan yang pala? Anong gagawin mo diyan? Ayusin ko lang yung pwesto. Tatabasin ang madamo, papatagin ang lupa. Bakit? Takot ka? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Susan habang itinutulak si Elena palapit sa isang hukay na nakahanda na. Ang hukay, na tila bibig ngang isang halimaw, ay nagpapakita ngang maitim na lupa. Mula sa kanyang damit, inilabas ni Susan ang isang dilaw na sobre at ibinato niya. Ito sa paanan ni Elena. Bumukas ang sobre at kumalat ang mga puting papel sa ibabawang putik. Kasulatan ng bilihan, special power of attorney, mga dokumentong lupa. Hindi makahinga si Elena at natigilan. Alam mo kung ano to, di ba? Ang boses ni Susan ay mas malami pa sa hangin ng gubat. Tumama sa pandinig ni Elena. Ang mukha ni Elena ay nawalan ng kulay, tila naubusan ng dugo. Bakit? Bakit nandiyan yan? Itinago ko yan sa ilalim NG aparador. Aparador? Huwag ka nang magsinungaling. Akala mo hindi ko mahanap sa ilalim ng banga? Hinipitan ni Susan ang hawa sa pala at humakbang palapit ang magnanakaw na nanakaw ng selyo ni inay para ibenta ang lupa ng patago. Hindi ko akalain na ikaw pala yon, Ate Elena. Paano mo nagawa to sa amin? Sigaw ni Aling Marta, iwinawas-iwas ang kanyang baston. Akala mo dahil may sakit na ako para na akong patay? Hayop ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, paatras si Elena, nanginginig, ngunit sa likod niya ay ang hukay na parang bangin. Sumigaw si Susan na tila nagbibigay ng huling hatol. Sumagot ka. Ano to? Pinlano mong ibenta ang 3 hektarya at tumakas? Diba? Yumuko si Elena, nanginginig. Ngunit nang dahan-dahan siyang makangat ng ulo, hindi luha ang nasa kanyang mamata, kundi isang nag-alap na galit.
Tulad ng isang hayop na nasukol sa dulong ng bangin, sumigaw si Elena na halos yumanik sa buong gubat. Oh, ako nga. Ako ang gumawa niyan. Ano ngayon? Napahawak sa dibdib si Aling Marta sa sobrang gulat. Ano? Anong sinabi mo? Nababaliw ka na ba? Kayo ang bali. 16 na taon. Sa tingin niyo ba mali na kumuha akong kapalit sa 16 na taon ng pagiging katulong niyo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Elena sa buong kagubatan. Ang lahat ng kanyang tinimping sa mangang loop ay sumabog. Ang asawa ko, palaging wala, may ibang pamilya. Ang biyenan ko, binabatwa kong kutsara sa pagkain ng hindi ako tinatratong gitaw. Kapag itumanda ako at palabasin niyo ng giwalang-gwala, sinong sazalo sa aking, kayo, huwag niyo akong patawanin. Tinapakan ni Elena ang mga nakakalat na dokumento at tinitigan ng masama si Susan. At ikaw, Susan, pareho ka lang. Umuwi ka lang tuwing Pasko't Bagong Taon, nagpapanggap na mabuting anak. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Kinuha ko lang ang para sa akin para makapamuhay. Ako ng parang tao. Krimen ba yon? Ika, 23 ng Enero 1993, alas 10 ang umaga. Sa isang liblib na lugar sa bundok, sa harap kang isang nakahandang hukay, humahampas ang hanging sinlamiing patalim. Ang watuyong sanga ng puno ay nakikiskisan. Lumilihan ng nakatakot na tunok. Ang tatlong babay ay nakatayo na parang maestatwa sa harap ng hukay. Tinitigan ni Elena ang mapapel sa kanyang paanan ang madokumentong itinago niya sa ilalim ng banga. Oh, ako ang naknakaw. Ako nga? Itinaas ni Elena ang kanyang ulo at sumigaw ng may put. Ang imahengang isang mahinhing manugang ay naglaho. Sa kanyang mata, mayroong nag-alap na galit. Itinuro ni Elena si Aling Marta at isinumbat ang lahat ng kanyang hinanakit. Ano ba ang naibigay niyo sa akin? Sa loob ng 16 na taon, ginawa niyo akong katulong. Tinrato na parang aso. Ang kulubot na mukha ni Aling Marta ay naging kulay pula sa galit at itinaas niya ang kanyang baston. Ngunit matapang na sinalubong ni Elena ang tingin ng biyenan. Isumbong niyo ako sa pulis. Gawin niyo ang gusto niyo. Kapag nahuli ako, isisiwalat ko lahat ang pagsusugal ng anak niyo at ang pambubugbog mo sa akin. Inay, ang kamay ni Susan na may hawa na pala ay nagsimulang manginig. Ang ngabukong kanyang daliri ay namuti at ang ugat sa kanyang sentido ay tila sasabog. Nawala sa sarili, umungol si Susan na parang isang hayop. Bisit kang babay ka. Saan mo hinugot yung lakas ng loob mo? Mabilis na itinaas ni Susan ang pala at buong lakas na inihampas. Ang patah na bahagi ngang matalas na bakal ay tumama ng buong pwersa sa gilid ng ulo ni Elena. Isang mapurol na tunok ang umaling-awngaw sa tahimik na gubat at ang katawan ni Elena ay bumaksak na parang isang taw-tauhan. Hindi man lang siya nakasikaw ng maayos habang nawalan ng balansa at bumaksak sa kilit na hukay. Sa puting niebe ang lupa. Tumalsik ang pulang dugo. Sumigaw si Aling Marta. Diyos ko! Papatayin mo siya. Umatras si Susan, hirap huminga, at halos mabitawan ang pala sa panginginingang kamay. Umikot ang kanyang paningin, ngunit nakita niyang bahagyang gumalaw si Elena. Isang daing ng sakit ang lumabas sa bibig ni Elena. Tulong. Nang malaman ni Susan na buhay pa ito, nanlaki ang kanyang nga mata. Ang takot na kapag hinayaan niya itong mabuhay ay darating ang pulis, mabubunyak ang lahat at masisira ang buhay nila ay bumalot sa kanya. Tila nawala sa sarili, muling lumapit si Susan kay Elena at itinaas ang pala sa itaas ng kanyang ulo. Patawarin mo ako, Ate Elena. Wala akong magagawa. Ipinikit ni Susan ang kanyang mamata at walang pag-alinlangang ibinaksak ang pala. Muli, isang mapurol na tunok ang yumanik sa gubat, at ang mga daliri ni Elena na kumakapit sa lupa ay nanigas. Habang kumakalat ang maitim na dugo sa kanyang makulay na damit, napaupo si Aling Marta. Susan, anong ginawa mo? Pinatay mo siya. Pinatay mo siya. Nanginginig sa takot ang boses ni Aling Marta. Lumapit si Susan sa ina,
hirap at nangingini, at dali-daling tinakpan ang bibig nito. Huwag kang maingay. Nay, paano kung may makarinig? Kapag may umakyat dito, tapos na tayong lahat. Nangingini ang mga kamay ni Susan, at ang malakit na dugo ay kumalat sa mukha ni Aling Marta. Hinawakan ni Aling Marta ang kamay ngang at tiningnan, ito nga matang punong luha. Lumuhod si Susan sa putikan at bumulong, Inay, susuko ako, kasalanan ko to, kaya ako ang magpapakulong. Nang akmang tatayo si Susan, hinablot ni Aling Marta ang damit ng anak. Ang mamata ng matanda, na kaninay, lumuluha, ay puno na ngayon ng isang malamig na determinasyon. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan ng kuya mo, at hindi ka rin pwedeng makulong. Kung hindi, katapusan na talaga ng pamilyang ito. Umiyak na itinuro ni Susan ang duguang bangkay ni Elena. Anong gagawin natin? Patay na siya, inay. Ang daming dugo, anong gagawin natin? Dito natin siya ilibing. Dito lang. Itinuro ni Aling Marta ang bakanteng hukay. Tulala siyang tiningnan ni Susan. Hindi makapaniwala sa narinig. Hinawakan ni Aling Marta ang balikat ng anak at mabilis na bumulong. Kapag ako ang namatay, ang kabaong ko ang ipapatong sa kanya. Ako ang didiin sa kanya. Sa ganon, walang sinuman ang makakaalam kahit kailan. Namutla ang mukha ni Susan, ngunit ang determinasyon sa mga mata ng kanyang ina ay hindi matitinag. Itinula ni Aling Marta ang laikot ng anak. Bilis na, wala na tayong oras. Baka may makakita pa sa atin. Nagtimbagang si Susan at isinuksok ang kanyang mga kamay sa ilalim nga, mga kilikili ng malamig na bangkay. Habang hinihila niya ito, isang mahabang linya ang dugo ang gumuhit sa putik. Hirap na humihinga si Susan. Ang bigat niya. Kinalatkat niya ang bangkay hanggang sa gilid ng hukay, ipinikit ang mga mata, at gamit ang huling lakas, itinulak ito sa loop. Isang malakas na kalabok ang narinig nang bumaksak ang katawan ni Elena sa makitit na espasyo. Mula sa itaas, sumigaw si Aling Marta, ayusin mo ang paglagay. Itulak mo ng maigi para hindi lumabas ang nga paa. Bilis! Tila nababali. Kinuha ni Susan ang pala at nagsimulang maghukay ng lupa para takpan ang bangkay. Sa bawat pagbaksak ng malamig na lupa, unti-unting naglaho sa dilim ang maputlang mukha at magagandang kamay ni Elena. Habang naktatabon, nanginginig ang labi ni Susan na paulit-ulit bumubulong, patawat, patawat. Ate Elena, sana mapatawat mo ako. Nang tuluyan ng matabunan ang huling pirasong kanyang damit, pinatak ni Susan ang lupa at tinakpan itong nga tuyong dahon. Sa unang tingin, mukha na lamang itong isang ordinaryong bakanteng hukay sa gitna ng gubat. Napatango si Aling Marta sa sobrang kasiyahan. Ayan. Perpekto. Walang sinumang makakaalam niyan. Kahit multo. Pagod na pagod. Ibinaksak ni Susan ang madugong pala at napaupo. Sa katahimikan ng gubat, isang uwak ang dumapo sa malapit at walang tigil na umaka. Inay, anong gagawin natin ngayon? Sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli? Matagal silang nakaupo na parang mga estatwa hanggang sa nagsimula nang lumubog ang araw. Tumayo si Aling Marta gamit ang kanyang baston at malamig na nagutos. Tumayo ka na diyan, gabi na. Kailangan nating umuwi at maghanda ng hapunan na parang walang nangyari. Ika, 23 ngang Enero 1993, alaunang hapon. Pagbaba mula sa bundok, dali-daling naktungo si Susan sa posong baryo, itinatago ang damit niyang punong dugo at putik. Ang kanyang mga mata ay ligali. Palingalinga. Takot na, may makakita. Nanginginig niyang inihulog ang timba sa loop ng poso. Isinauso ni Susan ang naninigas niyang nga kamay sa malamig na tubig at walang tigil na kinuskos ang namong dugo sa ilalim ng kanyang nga kuko. Sana mawala. Sana mawala. Pagkatapos, binasa niya ang manggas ng kanyang damit para tanggalin ang putik at mansang ng dugo,
Ngunit ang pulang bakas na kumapit ng malalim sa tela ay hindi nanawala. Nun, isang kaluskos matuyong dahon at isang malalim na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran, na halos magpatalon sa kanyang puso. Sino yan? Susan, ikaw ba? Laking gulat na lumingon, si Susan at nakita ang kapitan ng barangay, si Kapitan Rodel, na nakatayo ron na may seryosong mukha. Nagtaka si Kapitan Rodel kung bakit ang isang bisitang galing Maynila ay nagbubuhos ng tubig sa gitna ng malamig na panahon, at tinitigan niyang mabuti ang basa nitong damit. Nandito ka pala. Bakit ka nagbubuhos ng tubig sa ganitong kalamig? At bakit ganyan ang itsura ng damit mo? Naramdaman ni Susan ang malamig na pawis sa kanyang likod. Dali-dali niyang itinago ang basang manggas at pilit na ngumiti. Ay, Kapitan, magandang hapon po. Nadulas po kasi ako kanina sa daan. Ang dumituloy ng damit ko? Ganon ba? Madulas nga ang daan paayat. May masakit ba sayo? Kahit na nagdududa si Kapitan Rodel na hindi lang putik ang mansa sa damit ni Susan, hindi na niya ito inusisapa. Umiling si Susan, umiwas ng tingin, at nagmamadaling umalis. Wala naman po. Salamat po sa pag-aalala. Sige po, mauna na ako. Bandang 3:00 ng hapon, dumating si Jose, lasing na lasing at pasuray-suray. Kagagaling lang niya sa sugalan kung saan natalo ang lahat ng pera niya. Pagpasok niya sa bakuran. Sumigaw siya, Inay, nandito na ako. Gutom na ako. Magain na kayo. Si Aling Marta, na nakaupo sa branda at tulala, ay nagulat sa boses ng anak. Sumilip si Jose sa kusina at nang hindi makita ang asawang si Elena, kumunot ang noo niya at nagreklamo na saan si Elena, dumating na ang asawa niya, hindi man lang nagpapakita. Saan nagpunta yon? Umiwas ang tingin si Aling Marta, lumunok, at sinabi ang kasinungalingang inihanda niya. Naglayas si Elena pagkatapos, nating dumalaw sa sementeryo. Nagrereklamo tungkol sayo, tapos kinuha ang magagamit niya at umalis. Ano? Naglayas? Nababaliw na ba yon? Saglit na natulala si Jose, ngunit sa halip na mag-alala, tumawa pa siya. Tila gumaan ang kanyang loop na wala ang asawang laging bumubunganga. Humikap siya at pumasok sa kwarto. Bahala siya, wala naman siyang ibang mapupuntahan. Babalik din yan pagkatapos ng ilang araw. Pagod ako, matutulog muna ako. Huwag niyo akong gisingin. Nang maksimulang humilik si Jose, muling umupo si Aling Marta sa branda, nakatingin sa direksyon ng bundok kung saan nakalibing ang kanyang manugang. Ang maulap sa tuktok ng bundok ay tila kaluluwa ni Elena. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Aling Marta. Diyos ko, anong nagawa ko? Elena anak, lumipas ang panahon. Setyembre ng 1933, nagsimulang makasakit si Aling Marta. Ang bigat ng kasalanan at konsensya ay unti-unting umubos sa kanya. Gabi-gabi siyang binabangungot hanggang sa tuluyan na siyang nanghina at pumanaw sa arawng kanyang burol. Si Susan, na nagmamadaling umuwi mula Maynila, ay nakaswat ng itim at nag-aasikaso sa mga bisita. Ang swerteng nanay mo, mapayapa siyang pumanaw. Sa sobrang bait mong anak, siguradong masaya siya sa kabilang buhay. Yumuko lang si Susan sa mga papuri. Para sa kanya, ang libing na ito ay hindi para sa pagluluksa, kundi ang huling ritual para isara ang isang kakilakilabot na sikreto sa ilalim ng lupa. Bumulong si Susan sa sarili, Inay, tuparin mo ang pangako mo? Ikaw ang didiin sa kanya. Sa araw ng libing, umakyat ang mga kalalakihan ng baryo sa bundok para ihanda ang hukay ni Aling Marta. Isa sa mga sepulturero ay itinaas ang kanyang piko para palalimin ang hukay, hindi alam na sa ilalim nito ay nakalibing ang bangkay ni Elena. Sige, hukayin na natin. Kailangan mas malalim para makasya ang kabaong. Nang makita ito ni Susan, namutla siya at sumigaw habang tumatakbo papalapit. Halos tumalon siya sa hukay para harangan ang sepulturero. Huwag!
Itigil niyo yan. Huwag niyong hukayin. Nagulat ang sepulturero at itinigil ang piko. Bakit po, ma'am? Kailangan nating hukayin para mailibing ang kabaong. Hindi pwede. Huwag na huwag niyong palalimin. Tama na yan. Sigaw ni Susan, nakadipa para protektahan ang hukay. Namumula ang kanyang mamata at nanginginig ang buong katawan. Habilin pong nanay ko. Sinabi niyang huwag palalimin ang libingan niya. Mababaw lang daw po. Lumapit si Kapitan Rodel para pakalmahin si Susan, ngunit napakatigas ang kanyang pagtutol. Susan, kumalma ka. Kahit habilin yan, kailangan nating palalimin para makasya ang kabaong. Hindi nga pwede. Kung hindi niyo susundin ang nanay ko, dito mismo ako magpapakamatay. Dahil sa tensyon? Napabuntong hininga si Kapitan Rodel. Kung pipilitin nila, baka kung ano pa ang mangyari. Sige na. Sige na. Itigil na ang pahuhukay. Sundin na natin ang gusto niya. Hayaan niyo ng mababaw. Nagtataka man. Sumunod ang mga sepulturero at hindi na pinalalim ang hukay. Ibinaba ang kabaong ni Aling Marta at inilapa ito mga 30 sentimetro lang sa ibabaw ng katagong bangkay ni Elena. Habang nagtatabon ng lupa ang mga sepulturero, umiling sila. Napakababaw naman ng libing na to. Baka hukayin lang mga hayop. Hindi umalis si Susan sa tabingang puntot hanggang sa matapos ang lahat. Nang may lagay na ang lapida, lumuhod siya sa harap ngang puntot. Na kunwari siyang nagdarasal sa ina, ngunit sa katotohanan, nakikiusap siya sa lupa sa ilalim. Sana walang sinumang makaalam. Inay, dinan mo siyang mabuti. Pakiusap, Abril 2000, ang init ng tagsibol ay bumalot sa Nueva Ecija, ang ngunit sa sementeryo ng pamilya Reyes, nananatili ang malamig na katahimikan. Dahil sa road widening project ng gobyerno, inutusan ang lahat ng may-ari ng puntot sa lugar na ilipat ang ito. Ngunit si Jose ay naasawa na muli at lumipat sa ibang lugar at hindi na makontak. Si Susan naman ay hindi na rin mahanap sa Maynila. Sa huli, si Kapitan Rodel na ang tumayong kinatawan ng pamilya para pangasiwaan ang paglilipat. Napakawalang kwentang mga anak. Pinabayaan na lang ang puntot ng mga magulang. Ako na ang bahala. Isang maraw na umaga, umakyat ang mainupahang sepulturero sa bundok. Itinuro ni Kapitan Rodel ang puntot ni Aling Marta. Ito ang puntot ni Aling Marta. 7 taon na yan, kaya dahan-dahan lang sa pahuhukay. Sa halip na bekho, pala ang ginamit ng mga sepulturero. Ang tunok ng palang tumatama sa lupa ang tanging bumabasak sa katahimikan. Ilang pala-palang, lumitaw na agad ang takip ng lumang kabaong. Nako? Napakababaw nga. Ilang hukay lang, kabaong na agad. O nga, swear at hindi natangay ngang bahato. Halatang minadali ang libing. Naalala ni Kapitan Rodel ang araw ngang libing ni Aling Marta, kung paano nagsisigaw si Susan na huwag palalimin ang hukay. Akala ko noon ang arte lang niya. Toto pala talagang habilin yon. Maingat na inangat ang kabaong at inilipat sa gilid. Isang sepulturero ang bumaba sa hukay para linisin ang ilalim. Nang itusok niya ang pala sa lupa, may sumabit na matigas. Akala niya ay bato. Ngunit nang iangat niya ito, hindi bato ang nakita niya, kundi isang piraso ng tela na. Hindi nabubulok isang tela ang nilon na damit. Ano to? Bakit may tela dito? Lumapit ang sepulturero at kinapa ang lupa. Lumitaw ang isang piraso ng makulay na damit pambahay. Ang damit ay hindi nabubulok tulad ng koton. Nanlaki ang mata ng sepulturero. Kapitan, ano to? Hindi naman ito damit panlibing. Bakit ganito ang kulay? Lumapit si Kapitan Rodel at sumilip. Hindi ito puting damit, kundi isang makulay na damit pambahay. Isang masamang kutop ang kanyang naramdaman. Hindi ganyan ang suot ng patay. Bakit may ganyan diyan sa ilalim? Hukayin niyo pa.
Maingat na hinukay na sepulturero ang lupa. Sa ilalim ng tela, isang matigas at maputing bagay ang lumitaw. Hindi ito ugat o bato. Ito ay butongang tadyang ng tao. Ah, napasigaw ang sepulturero. Naitapon ang pala at gumapang palabas ngang hukay. Tao! May butong tao sa ilalim. Buto! Nagulat ang lahat at nagsilapitan. Sa ilalim ng lupa, isang kalansay na nakabaluktot na parang sanggol, suot ang makulay na damit, ang unti-unting lumitaw, nanlamish ang buong katawan ni Kapitan Rodel. Ang lahat na alaala 7 taon na ang nakalipas ay bumalik. Si Susan na nanginginig habang nahuhugas ng kamay sa poso, ang pulang mansa sa damit, ang palusot na nadulas, at ang pagwawala sa libing. Lahat ay nakabuhol-buhol, Diyos ko. Kaya pala, may dahilan ang lahat. Sumigaw si Kapitan Rodel, tumawag kayo ang pulis. Bilis, may taong nakalibing dito. Krimento. Ang tunog ng sirena ay yumanig sa tahimik na bundok. Dumating si Detective Cruz ng Cabanatuan PNP. 35 anyos, matalas ang tingin niya habang sinusuri ang lugar. Naalala niya ang kaso. 7 taon na ang nakalipas. Nung siya'y bagitong, pulis pa lamang, ay secure ang crime scene. Walang lalapit sa hukay hanggat wala ang soko. Maingat na inalis na mga investigador ang lupa. Ang kalanse ay nasa 30 sentimetro lang sa ilalim ngang pinaglagyan ngang kabaong ni Aling Marta. Nakita ngang isang investigador ang bungo. Detective, may basak ang bungo sa gilid. Mukhang pinalo ngang matigas na bagay. Tumaas ang tensyon. Ito ay hindi basta-bastang libing, kundi isang brutal na pagpatay. Dinala ang kalansay sa NBI. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang resulta. Napabuntong hininga si Detective Cruz, kumpirmado. Ang kalanse ay kay Elena Santos, ang manugang na inireport na nawawala 7 taon na ang nakalipas. Noon, si Detective Cruz mismo ang nakasikasong kaso at isinara ito bilang isang simpleng kasong paglalayas. Napasuntok siya sa mesa. Punyeta, sana inimbestigahan ko pa noon. Parang ako na rin ang pumatay sa kanya. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Buuin ang team. Hanapin ang makapatid na Jose at Susan Reyes. Nagulantang ang buong baryo. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Narinig mo ba? Ang manugang nakalibing sa ilalim ng biyenan. 7 taon siyang nandun. Pinatay tapos pinatungan ng kabaong ng biyenan. Kaya pala nagwala si Susan nun. Takot siyang mahukay ang manugang. 7 taon na katahimikan ang nabasak. Ang buto ni Elena ay handa ng magsalita. Inisyuhan ng pulisya ng supwena sina Jose at Susan. Si Jose, na may bago ng pamilya, ay dumating sa istasyon, sa interrogation room. Kaharap niya si Detective Cruz. Mr. Reyes, diretsong tanong. Noong Enero 23, 1993, saan ka at ano ang ginagawa mo? Kinamot ni Jose ang ulo. Detective, 7 taon na ang nakalipas. Paano ko pa matatandaan yon? Bagong taon nun. Nawala ang asawa mo. Imposibleng hindi mo matandaan. Napilitang mag-isip si Jose. Kasama ko ang nga tropa ko. Nag-inuman kami. Saan? Sinong kasama mo? At anong oras kayo nakasama? Sa may kanto. Sa videoke, sina Cardo at Ricky. Magdamag kaming. Naputol ang sasabihin niya. Magdamag na ano? Nagtong it's kami. Kinuha ni Detective Cruz ang detalye. Agad na ipinatawag sina Cardo at Ricky. Sa makahiwalay na silit, pareho ang kanilang sinabi. Opo, magdamag kaming makakasama. Simula alas 4 ng hapon hanggang sumikat ang araw. Natalongan ng malaki si Jose.
Kaya tandang-tanda ko, dahil sa kanyang bisyo sa sugal, napatunayan ang alibi ni Jose. Habang ang asawa niya brutal na pinapatay, siya abala sa paglalarong maraha, napabuntong hininga si Detective Cruz. Hindi si Josie ang salarin. Kung gayon, isa na lang ang natitira. Ang biyenang si Aling Marta, napatay na, at ang hipak na si Susan. Hinanap ng pulisya si Susan. Natakpuan nila siya sa isang lumang apartment sa Cavite. Pagdating sa istasyon, mukha siyang pagod at wasak. Sa loob ng interrogation room, nanginginig ang kanyang nga kamay. Mes. Reyes, noong Enero 23, 1993. Nasaan ka? Nasa Maynila po ako? Mag-isa sa apartment ko? Hindi ka umuwi para sa bagong taon? Hindi po. Abala po ako sa trabaho. Inilabas ni Detective Cruz ang gisang dokumento. Abala sa trabaho? Pero may testigo, si Aling Tessie. Nakita ka raw niya sa bundok nung umagang iyon. Nagbatian pa raw kayo. Namutla si Susan ngunit pilit na ngumiti. Nakakamali lang po siguro siya. 7 taon na po yon. Sabihin na nating nakamali siya, sabi ni Detective Cruz, sabay labas ng isang lumang sobre. Mula rito, inilabas niya ang madokumento ng lupa. Nanlaki ang mata ni Susan. Ito, nahanap ngang kuya mo sa aparador ni inay. Kahit na abala kayo sa paglilibing, nagawa mo pa ring itago ulit ito. Ayon sa NBI, may 2 fingerprint dito. Ang isa ay kay Elena Santos at ang isa sa'yo. Napakuyom ang makamay ni Susan. Nasa Maynila ka raw, pero bakit may fingerprint mo sa madokumentong itinago ngang hipak mo? Kailan mo ito hinawakan? Hindi umimik si Susan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumagot siya, tinawagan po ako ni kuya. Sabi niya may nagawa siyang masama at kailangan niyang tulong. Pagdating ko, patay na si Ate Elena, tinulungan ko lang siyang magtagong bangkay. Hindi ko siya pinatay. Napangiti si Detective Cruz. Ang galing mong gumawang kwento, Miss Reyes. Pero hindi tugma. Una, ang kuya mo ay nasa sugalan buong gabi. Pangalawa, lumapit si Detective Cruz. Paano kaniya tinawagan? Noong 1993, ang telepono sa bahay niyo ay putol dahil 6 na buwan nang hindi nababayaran. Paano kayo nag-usap sa isang sirang telepono? Bumaksak ang lahat ng kasinungalingan ni Susan. Napahagulgol siya. Sabihin mo na ang totu. 7 taon mo nang pasanyan, oras na para ibaba mo. Umiyak nang umiyak si Susan hanggang sa inamin niya ang lahat. Ang malupit. Nakasunduan nila ngang kanyang ina. Ang katotohanang ibinaon nila sa ilalim ngang lupa. Ang lahat ay nabunyak na. Oktubre 2000. Tinaksa ng Gatawang Cabanatuan City Regional Trial Court para sa huling paudini. Sa loop na court, nakayuko lang si Susan payat akuskusin. Nausimuleng, Paulilitis. Inilahat ng piskal ang lahat ng detalye, mula sa pagpatay hanggang sa brutal na pagtatakip sa krimen. Ito ay hindi lang isang krimen, kundi isang paglapastangan sa pamilya. Sigaw ng piskal. Ang abogado naman ni Susan ay nangatwairang unpremeditated o hindi pinlano ang krimen. Nais lamang ipagtanggol ni Susan ang ari-arian ng kanilang pamilya. Tumestigo si Jose. Umiyak. Naniwala po ako na naklayas siya. Naksisisi po ako. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit laging sinasabi ni inay, nilalamig si Elena. Yung manugang pala, sa ilalim niya ang tinutukoy niya. Sa gitna ng pagdinig, sumigaw ang matandang ina ni Elena. Ibalik niyo ang anak ko. Mademonyo kayo. Hinimatay ito at dinala sa labas. Sa huli, nagsalita si Susan. 7 taon po akong hindi nakatulog ng mahimbing. Gabi-gabi, nakikita ko ang mukha niya. Sana nahuli na lang kami noon. Nakbigay ngang hatol ang hukom.
Ang krimeng ito ay resulta ng kasakiman at nasirang tiwala. Ang paggamit sa libing ang sariling ina para pagtakpan ang isang krimen ay hindi mapapatawad. Hinatulan si Susan Reyes ang 12 taon na pagkakakulong. Pagkatapos en kaso, hinukay ang puntot ni Aling Marta. Ang kanyang nga buto ay sinunog at inilagay sa isang sulok ng columbarium, walang sinumang dumadalaw. Samantala, ang nga buto ni Elena ay maingat na kinuhang kanyang pamilya at inilibing sa tabing kanyang ama sa isang lugar na nasisikatan ng araw. Sa kanyang lapida, nakasulat, "Pahinga na, anak, tama na ang hirap." Si Jose, dahil sa kahihiyan, ay ipinagbili ang bahay at tuluyang umalis sa baryo. Ang bahay ay naging abandonado at kinatatakutan. Si Detective Cruz ay napromote, ngunit dala-dala niya pa rin ang aral ng kasong ito. Lumipas ang panahon, noong 2010, nakalaya si Susan. Ngunit hindi na siya bumalik sa kanilang probinsya at tuluyan ng naglaho. Ngayon, ang lugar kung saan nangyari ang krimen ay isa ng modernong subdibisyon. Ang mabagong residente ay walang kaalam-alam sa madilim na sikreto sa ilalim ng kanilang matahanan. Ngunit para sa mga matatanda sa baryo, tuwing sasapit ang bagong taon, sa kanilang mainuman, naalala nila ang kwento. Habang tinitingnan ang nga bagong bahay, bumubulong sila, diyan sa kinatatayuan ng nga bahay na yan nakalibing nun ang manugang sa ilalim ng biyenan. Naktayo silang bahay sa ibabaw nga isang puntot. Siguradong parehong hindi mapayapa ang mga buhay at mga patay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-iwan ng komento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Salamat po!